Ang sabi na scripture sa Matthew 21 verse 1, Now when they drew near to Jerusalem and came to Bethphage at the Mount Olives, Jesus sent 2 disciples. Here you go. So makikita natin mga kapatid, si Jesus daw po, kasama ang ilang mga disciple, papasok po sila ng Jerusalem. Now the big question is, why? They are celebrating the Passover celebration and Jesus came all the way from Galilee, papasok ng Jerusalem. Alam niyo kung bakit? Kasi lahat ng Jewish people, 13 years old and above, are required. Everybody say required. Required silang umuwi kahit saan sila naroon. Required silang bumalik ng Jerusalem to celebrate. Na-predict ni Jesus, bago siya pumasok ng Jerusalem, na-predict niya na he was about to be arrested, beaten, and died in Jerusalem. And yet, na-predict niya na siya'y aarestuin, bubugbugin, papatayin sa Jerusalem. Na-predict niya na yon, pero pumunta pa rin siya. Alam niyo kung bakit? Kasi may purpose ang ating Panginoon. May choice si Jesus na huwag mamatay para sa iyo. Kahit wanted siya sa Jerusalem, umuwi siya ng Jerusalem kasi mas matimbang sa kanya yung purpose na sagipin ka kaysa sa takot na mamatay siya. Why is it that somehow he needs a donkey? Pagod ba ang ating Panginoong Yesus? No. This is actually a calculated request. Jesus was trying to make a point. Fasten your seatbelt. Ibig sabihin, intentional yung pag-aas ni Jesus ng donkey, hindi dahil pagod na siya sa 90 miles na kanyang binaybay, kundi dahil, watch this, he was actually fulfilling a prophecy. Ang sabi ng scripture, itong hari na ito ay darating sa inyo lowly, with humility. Hari, pero may humility. Tingnan nyo, kay Jesus lang nangyayari na yung royalty and humility ay magkasama at the same time. Ang thinking nila, itong Jesus na to ang magliligtas sa amin sa pagkaalipin ng mga Romano. Because they've been a slave of the Romans for quite some time already. In fact, half of the world were a slave of the Romans at that point. Pero hindi nila alam na si Jesus na ito na pumapasok ng Jerusalem was about to die 5 days later, was actually going to save them from a greater oppressor, sin. Hindi sila niligtas ng Lord sa mga Romans, pero niligtas sila ng Lord kasama tayo sa mas matinding oppressor, kasalanan. Ang ingay ng mga disciples mo, pwede mo bang pagsabihan na tumahimik? Wala naman sa tono. Pakanta-kanta parang, Hosanna, Hosanna. Patahimikin nyo sila. Pero ano ang sagot ni Jesus? Watch this. Verse 40. Jesus said for the first time, He speak. I tell you, sabi ni Jesus Christ, if they keep quiet, the stones will cry out. Ang sabi ni Jesus, kung sila'y tatahimik, yung mga bato na yan, yan ang magsasalita at magpupuri. Kung tayo tatahimik, hahanap siya ng marunong magingay. Kung ayaw natin magpuri, hahanap siya ng marunong magpuri. Kaya sabi niya, kung wala pa rin sa inyong present, kahit yung bato, kahit yung stone, kahit yung rock, gagamitin ko para magpuri. God loves loud praises. Huwag ka mahiya mga kapatid, na ipangalandakan sa buong mundo na yung Diyos na sinasamba mo ay Diyos na nagpapagaling, Diyos na nagde-deliver, Diyos na nagpo-protect. All hell will break loose. Pero in the midst of all that, when you go through the fire, focus on praising the Lord. Kung ayaw ng Lord na palabasin ka doon at takasan mo yung pagsubok, baguhin mo na yung prayer mo. Lord, kung hindi ako makakatakas, ikaw na lang pumasok. Kasi pag pumasok ka dito, for sure, tapos ang laban. Tayo yung donkey na nakatali. Nakatali at kailangan kalagan. Na nung kinalagan, inupuan ng ating Panginoong Yesus. At yung donkey na yon ang nagdala kay Jesus doon sa mga tao. And I believe that is the exact same purpose of our existence. To bring Jesus to the people. At some point, tinulungan ka ng Panginoon. At some point, pinagaling ka ng Diyos. At some point, naranasan mo ang milagro ng Panginoon. Pero hindi pa tapos ang purpose mo. Gagamitin ka niya. Ikaw, yung testimony mo ang gagamitin ng Diyos para dalhin ang kanyang mabuting balita. Parang ibang tao ay makaranas din ng naranasan mo. After nung incident na yun na dinala niya si Jesus sa Jerusalem, wala na tayong nakitang accounts ng donkey na yun. Wala siyang pangalan. Pero napakaganda at napakahalaga ng kanyang purpose. Hindi natin kailangang makilala pa para magawa natin yung purpose natin. Ang purpose lang natin, dalhin si Jesus. Makilala man o hindi. You don't need to be recognized para magawa ang purpose mo.
to bring Jesus to your family. Bring Jesus wherever you are. That's the main goal.